May mga lugar sa mundo na kahit gaano natin subukan intindihin ay nananatiling misteryo. Mga lugar na tila may sariling lihim, sariling batas ng kalikasan at sariling kwento na hindi pa ganap na nauunawaan ng tao. Isa sa mga lugar na ito ay isang bundok na matatagpuan sa South America, isang bundok na parang hiwalay sa mundo. Ang bundok na ito ay kilala bilang Mount Roraima. Isa ito sa pinakamatandang bundok sa planeta na tinatayang nabuo pa noong panahon na halos wala pang buhay sa mundo. Ang kakaiba sa bundok na ito ay ang hugis nito. Patag ang tuktok, matarik ang gilid at napapalibutan ng makakapal na ulap. Kapag tiningnan mo ang bundok na ito mula sa malayo, tila isa itong higanting mesa na nakalutang sa langit. Para bang may naglagay nito doon ng sadya? Dahil sa kakaibang itsura nito, maraming tao ang nagtatanong, posible bang may ibang mundo sa ibabaw ng bundok na ito? Sa loob ng maraming taon, naging palaisipan sa mga siyentipiko kung paano nabuo ang bundok na ito. Ayon sa kanila, ang Mount Roraima ay bahagi ng isang napakalumang geological formation na tinatawag na tepuy, isang uri ng bundok na may patag na tuktok at matarik na pader. Ngunit hindi lamang ang itsura ng bundok ang kakaiba. Dahil sa taas at hiwalay nitong lokasyon, maraming halaman at hayop sa tuktok ng Mount Roraima ang hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Para itong isang hiwalay na ecosystem, isang maliit na mundong may sariling buhay. Isipin mo ito. Isang lugar na milyon-milyong taon nang nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Isang lugar na bihira marating ng tao. Isang lugar na maaaring may mga nilalang o halaman na hindi pa natin natutuklasan. Hindi ba't parang eksena ito sa isang pelikula? Ngunit higit sa lahat, may mga kwento na nagsasabing may kakaibang nangyayari sa bundok na ito. May mga explorer na nagsabi na nakakita sila ng mga hayop na hindi pa nila nakita dati. May iba naman na nagsabing may mga tunog na nagmumula sa kagubatan, mga tunog na hindi nila maipaliwanag. Ayon sa mga lokal na tribo na matagal nang naninirahan malapit sa bundok, ang Mount Roraima ay hindi lamang isang bundok. Para sa kanila, ito ang isang sagradong lugar, isang lugar na tahanan ng mga espiritu at nilalang na dapat igalang. May ilan pang kwento na nagsasabing kapag umakyat ka sa bundok na ito, maaari kang makaranas ng kakaibang pakiramdam, parang may nagmamasid sa iyo o parang may presensyang hindi mo nakikita ngunit nararamdaman mo. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga siyentipiko sa Mount Roraima. Sinusuri nila ang mga bato, halaman at hayop sa lugar upang mas maintindihan kung paano ito nabuo at kung bakit kakaiba ang ecosystem dito. Isa sa pinakakakaibang bagay tungkol sa Mount Roraima ay ang klima sa tuktok nito. Madalas ay nakabalot sa ulap at mist na nagbibigay ng kakaibang ambience. Para bang lumilipad ka sa ulap habang nakatapak sa lupa. Ito rin ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga halaman at hayop dito hindi sila nakakaranas ng normal na klima ng tropiko. Ngunit may tanong na bumabalot sa isip ng mga mananaliksik at explorer. Paano nakaligtas ang ilang species sa bundok na ito ng milyon-milyong taon? At bakit wala silang kapareho sa iba pang bahagi ng mundo? Ang sagot sa tanong na ito ay nakatago sa geology at isolation ng lugar, ngunit may aspeto pa rin na misteryoso. Sa tuktok ng Mount Roraima, makikita ang napakalinaw na bato na may kakaibang hugis at texture. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga bato rito ay kabilang sa pinakamatandang sedimentary rocks sa mundo. Ngunit marami ang nagtatanong, may ilang pattern sa bato na parang ginawa ng kamay ng tao. Natural ba ito o may lihim na dahilan? Bukod sa kakaibang bato, may mga kuweba at natural na pool sa bundok. May mga explorer na nagsabing kapag tumingin ka sa mga pool sa tamang oras, makikita mo ang mga kakaibang reflections, parang may mga imahe ng nilalang o lugar na hindi mo maipaliwanag. Ngunit ang pinakamalakas na misteryo ay ang pakiramdam ng isolation. Dahil sa tuktok ng bundok ay halos hindi maaabot ng tao, para bang ibang dimensyon ang nararanasan mo kapag naroroon. Maraming kwento ng mga naiwang explorer o hikers na nakaramdam ng kakaibang presensya habang nag-iisa sa tuktok. May ilang kwento rin mula sa lokal na tribo na ang bundok ay gate,
patungo sa ibang mundo. Bagamat hindi ito napatunayan, marami ang nagsasabing ang bundok ay may espiritual na enerhiya. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming mananaliksik ang bumabalik sa lugar upang mas maramdaman ang misteryo. Isa sa mga tanong ng modernong siyensya, posible bang ang Mount Roraima ay may lihim na species o ecosystem na hindi pa natutuklasan? Ang sagot ay malinaw sa mga estudyante ng biology at ecology. Oo, may mga endemic species sa bundok, ngunit marami pa ring misteryo ang hindi nasusuri. At paano naman ang tao? Ang pag-akyat sa Mount Roraima ay hindi basta-basta. Mula sa dense jungle patungong patag na tuktok, maraming panganib ang kakaharapin, mababang temperatura, matatarik na bato at biglaang pagbabago sa panahon. Ngunit sa kabila ng panganib, marami ang naaakit sa misteryo nito. Ngunit bakit nga ba patuloy na humihikayat ang bundok na ito ng curiosity? Marahil dahil sa kombinasyon ng kalikasan, isolation at mga kwento ng mga nakaligtas na explorer. Ang Mount Roraima ay parang puzzle. May mga piraso ng totoong siyensya at may mga piraso ng misteryo na hindi mo lubos maunawaan. Sa huli, ang Mount Roraima ay hindi lamang bundok. Isa itong mundo sa loob ng mundo. Isang lugar na nagpapakita ng kahangahangang kalikasan at hindi maipaliwanag na fenomena. Habang tumatagal ang panahon, patuloy pa rin ang pag-aaral, ngunit isang bagay ang tiyak, ang misteryo ng Mount Roraima ay mananatili. At bawat pag-akyat ay isang paglalakbay sa hindi pa nalalaman. Sa kabila ng ating kaalaman, may mga bagay pa ring hindi maipaliwanag. Ito ang misteryong katotohanan, kung saan ang katotohanan ay patuloy nating hinahanap. Mag-subscribe at pindutin ang bell para sa susunod pang misteryo. Hanggang sa muli.